Una, pag-usapan natin. May umiiyak po ngayon. Nakita nyo ba yung balita kanina? Mga ka-Gpnatics, nakakatawa. Dahil itong si Mike Defensor, gigil na gigil. Grabe po ang gigil. Yung mata niya gusto nang lumuwa sa asar. At ramdam na nila ang pagiging weak leader ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito kasing si Mike Defensor at itong si Marcoleta at iba pang mga kasama po nila doon sa kasong plunder na kanilang kinaharap, kasama na po yung mga nag-donate dito kay Marcoleta, ay umihingi po sila ng bail, mga kababayan, at nagpi-plead din sila, mga kababayan, na kung saan itong si Marcoleta ay maaari daw pong maka-attend ng pagdinig sa Senado, sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kanina, nabuisit talaga itong si Mike Defensor. Kitang-kita po, mga kababayan, ang kanyang dismaya. Kitang-kita po ang kanyang pagkainis na halos lumuwa na ang kanyang mata. Dahil yung inaasahan niya po, mga kababayan, na makukulong, ghost na daw, ghost, di ba? Ghost month na daw, pero ghost pa rin daw, mga kababayan, yung mga gusto niyang makita. Sasaktan. Sasaktan mo eh. Oo nga, nakita ko eh. Oo nga, nakita ko eh. Grabe yung mata niya yan ni Mike Defensor, guys, no? Ay, tuloy muna natin, sige. Sasaktan. Sasaktan mo eh. Oo nga, nakita ko eh. Laki ng mata. Dalawang beses na kami ni Ray na BJP. Sir, bawal po. Bawal, sir. Ghost month na, yung Ghost Project, wala pa rin. Hindi po pinayagan, hindi nakaporma itong si Mike Defensor kanina. Mga kababayan, sa inis, gusto nang lumabas yung mata. Sasaktan. Sasaktan mo eh. Oo nga. Oo nga, nakita ko eh. Hindi kasi ganito, mga kababayan, hindi kasi sila pinapayagan na magpa-interview. Okay? Makulit siya. Si Dilima nga dati, mga kababayan, mga ka-Gpnatics, naalala ko nun, hindi rin pinapayagan si Senator Dilima. No? So, kung ano po yung ini-implement noon kay Leila Dilima, ganun din po yung treatment na ginagawa dito kay Mike Defensor. Kaya lang makulit ito eh. 'Di ba? Talagang pinipilit po nila, mga kababayan, na kumuha po ng simpatya. 'Di ba? Pinipilit nila na makaharap sa media para kung ano-ano ang kanilang sasabihin. Teka lang. Eto ngayon, sinasabi niya ghost month na or ghost month, mga kababayan, kasi August, 'di ba? Yung flood control ghost pa rin, mga ka-Gpnatics, kasi sila nauna pa. Kasi naman, paano hindi mauuna sa inyo Mike Defensor? 'Di ba? Yung nasasakdal na mismo nagsabi, sa kanyang bibig mismo nagmula. 'Di ba? Paano hindi mapapatunayan? Mabilis patunayan dahil sa kanyang bibig nanggaling yung mga paratang sa kanya, yung mga ebidensya nanggaling mismo sa kanya. 'Di ba? Inadmit niya 'yan. O national TV, nagyabang pa nga eh. Pero yung sinasabi mo na si Martin, alam ko naman ang tinutukoy niya dito si Martin Romualdez eh. Ano bang katibayan niya, mga kababayan? Yung apat nga po sa 18 na kargador, wala na, nag-recant na. 'Di ba? Paano pa nila mapapanindigan 'yun? Wala nga maipakita eh. Anti-typhoon rocket. Oo nga, ang laki ng mata niya. Rain Weather Stimulation and Modernization Program sa Project Santa Barbara nung panahon ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Anong Fernandez? Anong galing yun? Ayun, anti-typhoon rocket or missile yung plano ni Apo Lakay. Bakit yung si Mike Defensor, ang tagal naman nung kaso niya na human trafficking? Yan din po, hindi ko alam, mga kababayan. Pero ang maganda niyan, at least nandito na sila sa kulungan, 'di ba? Nakakulong na, maangas pa rin ang ungas na Defensor.
Kaya lang guys, hanggang angas na lang sila. Hindi na sila makapurma eh. 'Di ba? O ngayon, Biyernes. Ang balita, mga kababayan, natatakot na naman ang 14 kargador or yung 14 basureros. Bakit? Mga kababayan, baka may lumabas na naman daw po na warrant of arrest sa kanila. Oh, sa dami po nilang kaso, mga kababayan, di na nila alam kung saan sila kukuha ng kanilang mga pampiyansa. Yung mga alok nila Mike Defensor sa kanila o ng mga handler nila, mga kababayan, ay baka hindi pa sapat, kulang pa. Oh, kaya itong kanilang ginagawa ngayon, nagre-reflect na po ito. Ito na yung mga kababayan, consequence ng kanilang mga pinagagawa. Kung nanahimik kayo noon, hindi kayo gumawa ng fake news, di kayo gumawa ng kwento, 'di ba? At sana alam naman ni Marcoleta na siya ay isang abogado, sana alam niya ang pagkakaiba, alam niya kung siya ay makakasuhan. Hindi lumigtas sa Comelec offenses. Mga kababayan, hindi naman nakaligtas pagdating sa pagiging siya po ay incumbent, 'di ba, congressman. Oh. Sisihin mo, Defensor, si Marcoleta, kaya nauna kayong nakulong. Tama. Dapat 'yun ang sisihin mo, batukan mo nga sana eh. 'Di ba? Dapat binatukan mo. Siya yung nagpahamak sa'yo at saka hiniling mo yan eh. Di ba hiniling mo yan? Sabi nga niya nung una, mga kababayan, ikaw nga nagsabi, yung magnanakaw, tinulungan mo. Tapos yung magnanakaw, hindi nakulong. Yung tumulong, nakulong. O ngayon, parehas na kayo nakakulong. Di ba? Which is granted. Oh. Parang bata si Defensor, nakita daw niya sinaktan siya. Nakaganon na nga yung mga kapulisan natin, mga kababayan no? Si Boying gigil kay Martin nakasuhan nito. Hindi ko nga alam anong problema diyan ni Boying, guys. Parang merong gustong patunayan itong si Boying, no? May galit dito kay Martin. Wala naman maipakitang ebidensya, puro ngawa. Oh, kamusta na kaya si Cayetano? Parang biglang tumahimik. Hindi pa rin nakukulong ang mag-ina ni Defensor. Medyo matagal yung proseso nun, guys. Unlike dito. Sa ombudsman kasi to eh. Doon kasi, hindi yun ombudsman ang may hawak eh. 'Di ba? Normal na proseso yun. Dito kasi, mabilis eh. Mabagal rin si NBI Director Matibag sa kaso ng pamilya. Hindi, guys. Hindi niya nahawak yun. Hindi niya nahawak yun. Nag-file na sila ng kaso, mga kababayan, korte na ang may hawak nun. Huwag niyong sisihin si Matibag na mabagal din dahil wala pang progress yung kaso na mag-ina ni Defensor. Korte na po, mga kababayan. Kung sino ang may hawak nun, sila po ang dapat yung sisihin. Dahil ibinigay na po nila Director Matibag ang lahat ng kanilang tulong o lahat ng kanila pong mga hawak na records, ebidensya. 'Di ba? So korte na po 'yun. Siya nga ang tumulong na makulong si Marcoleta. Shoutout GP, watching you from Puerto Princesa, Palawan. Salamat Ariel Millones. Oy, salamat. Lahat sana may milyones. Pasig RTC ang hawak sa kaso nila Mike Defensor. Kaya nga po dapat 'yun ang tingnan nyo. Sila ang tingnan nyo, guys. Alam nyo kung bakit mabagal? Ito po ang sasabihin ko sa inyo. Kung hindi ako nagkakamali, yung may hawak ng kaso, sana mali ako yung may hawak ng kaso dyan, kasi parang may kapit dyan si Kibuloy sa Pasig eh. 'Di ba? Yung RTC dyan, merong hawak si Kibuloy, mga kababayan. Pero sana hindi, no? Pero sana hindi. Pero parang hindi naman talaga dapat sisihin si Matibag. Pasig RTC talaga dapat. Sila ang kikilos dyan, guys. Mamamatay na lang sa galit si Defensor, hindi makukulong si Ninong Martin. Mabagal ang Pasig RTC. Natandaan nyo yung kay Kibuloy nga dati, mga kababayan, na yung taga Davao na judge lumipat sa Pasig. Yung dinata may hawak kay Defensor doon sa mag-ina niya. Ano pang mangyayari doon?
Pero sana mali ako. Parang lang kasi parang naririnig ko yun. Nakita ko eh. Kayang ginagawa mo eh. Dalawang beses na kami ni-raid ng Oo. BGMP. Sir, bawal po. Bawal, sir. Oo. Ghost month na, yung Ghost Project, wala pa rin. 2 beses na kaming nire-raid ng BJMP. Ano kaya yung sinasabi niya doon na 2 beses na silang ni-raid? Kung 2 BJMP ang nag-raid sa kanila, mga kababayan, parang ibig sabihin, nakakarating yung mga post ni Pebbles Talakera sa kinauukulan. 'Di ba? Sa kinauukulan kasi si Pebbles Talakera ang lagi nagsasabi na may special treatment, mga kababayan, na mayroong mga gadget doon sa loob ng kulungan na para silang hindi buhay preso doon. 'Di ba? Bakit kayo i-raid ng BGMP? Ibig sabihin, kumikilos sila ng naaayon sa intel, mga kababayan, at suggestion din nitong si Pebbles Talakera. Huwag nating kalimutan ang pinagyayabang ng DD shit. Jack Argota sa papuputol siya ng ethics pag naaresto si Bato. Christy Jury, hello. Kaya mabilis kay Marcoleta Defensor dahil sa pag-amin ni Marcoleta na tumanggap ng donation. Correct. Hindi, at saka mabilis ang Sandigan Bayan. Mabilis talaga, guys. No? So ngayon, hanggang iyak na lang itong sila Mike Defensor, pati itong si Marcoleta, nagmamakaawa, mga kababayan, na nakita ko kanina, siya po ay nagpepetisyon na sana po ay makapag-bail daw sila. Although non-bailable ito, pero gusto nila sana makapag-post sila ng bail, at the same time, payagan daw sila ng Sandigan Bayan na maka-attend. Di pag pina-attend ka doon, isa ka na naman sa magugulo. Isa ka na naman doon sa mga magbibida-bida. Kala ko ba may sakit ka? 'Di ba? Kapag may sakit, dapat manahimik, magpagaling na lang, wag na makialam doon. Oo, Derek Perido sa RTC, pero ang tagal. Dahil nabalita pa nung una. Kung hindi nabalita yung sa judge ng Pasig RTC, hindi yun mapapabilis, 'di ba? Ano yan naging hot topic yan noon kasi parang hindi gumagalaw yung Pasig RTC, tapos biglang ibinalita ng mainstream media, syempre, tapos pati ang social media, mga vlogger ay sinayawan, mga kababayan, pinatulan, 'di ba? Kaya biglang bumilis yung paglabas din ng ng warrant, mga kababayan, ng resolusyon ng Pasig RTC. Sana nga totoo na lang yung sakit. Meron pang 5-star hotel daw dyan sa loob ng kulungan, GP, sabi ni Pebble, sabi ni Island Touch. Kaya nga, no? Alright. So, ito naman ang pag-usapan natin, mga ka-GP Natics. Ayan. Ito, mga kababayan. BP Sara nagmamakaawa sa Supreme Court na ibasura ang kanyang